Paglabas namin ng airport ay nakita ko agad si Mommy na kumakaway sa amin ni Levi. May mga kasama siyang mga lalaki na parang mga bodyguard niya. Agad niya ako nilapitan at niyakap. "How's your flight? Hindi ka naman ba nahilo, nagsuka?" May pag-alala ang tinig niya. "Hindi naman po. Medyo nalula lang po nung una pero nakabawi naman po ako. Tulog din po ako buong biyahe." Tugon ko. "Halika na anak. Alam kong pagod ka at kailangan mo na magpahinga." Muling sabi sa akin ni Mommy. Kinuha ng mga lalaking kasama ni Mommy ang gamit namin ni Levi at naglakad na kami papunta sa sasakyan. Dahil sa pagod ay nakatulog ako sa sasakyan. Nagising na lang ako nang maramdaman kong may umuuga sa balikat ko. "Sabrina anak, nandito na tayo." Mahina ang boses na sabi ni Mommy. Inalalaya nila akong bumaba at talagang lumuwa ang mata ko nang makita ko ang bahay na nasa aking harapan. Para akong nakakita ng palasyo sa laki ng bahay. Nasa labas pa lang ako pero manghang-mangha na ako sa struktura ng bahay. "Mommy, ito po bang bahay mo?" Hindi makapaniwalang saad ko sa aking ina. "Oo anak, ito ang bahay natin. Mula ngayon dito ka natitira na magiging apo ko. Huwag kang mahiya at maiilang sa akin. Lahat ng ito'y pinagtrabahuhan ko ng ilang dekada para lang maibigay sa'yo sa oras na makita na kita." Puno ng pagmamahal na sabi ni Mommy. Hindi ko akalain na napakayaman pala ng tunay kong ina. Ang kwento naman ni nanay ay mayaman daw talaga ang best friend niya. Masyado lang daw mahigpit noon ang daddy niya at hindi nito gusto na makapangasawa ng mahirap ang mommy niya. Kaya noong malaman na buntis siya ay galit na galit ito at pinapatay ang aking ama. Kaya ako ipinaalaga ni mommy kay nanay ay para hindi ako ipamigay sa ibang tao. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Grabe ang mga muebles na makikita. Halatang mamahalin at kumikinang-kinang pa. Parang mahihiyang alikabok na dumapo sa mga ito. "Halika anak, ihatid kita sa magiging silid mo." Naglakad kaming paakyat ni Mommy sa napakalaking hagdan. Sa mga hotel ko lang nakikita ang ganitong klaseng hagdan. Pagkarating namin sa taas ay naglakad lang kami sa pasilyo. Ilang pinto din ang nilagpasan namin hanggang sa makarating kami sa pangatlong pinto. Binuksan ni Mommy ang pinto at talagang halos malaglag na ang panga ko sa ganda ng silid na tutuluyan ko. Ito po ba magiging silid ko?" Hindi makapaniwalang tanong ko. "Oo anak, at sa kabilang silid naman ay para sa apo ko, para mas malapit sa iyo at madali mong mapuntahan. Magpahinga ka na anak, alam kong pagod ka na. Huwag mo nang alalahanin si Levi, malamang bukas naman nandito na yun." Nagpaalam na sa akin si Mommy at naiwan na akong mag-isa dito sa aking silid. Napakalaki nito, parang ang silid na ito ay kabuuang bahay na namin sa Pilipinas. Tumayo ako at nilibot ko ang silid ko. May walk-in closet din ako. Binuksan ko ang pinto at tumambad sa akin ang nagagandahang mga damit, sapatos at bag. Nalula ako sa dami. Nilapitan ko ito at nakita ko na lahat ay mga branded siya. Yung kilalang bag ng mga artista na mayayaman. Ang isang piraso lang noon ay halos katumbas na ng bahay namin noon. Napahawak na lang talaga ako sa pisngi ko. Ganito ba kayaman ng mommy ko? Napapatanong na lang talaga ako sa aking sarili. Paglabas ko'y pumunta naman ako sa aking banyo. Parang biglang sumakit ang ulo ko sa mga nakita ko. May malaking boto pero hindi kagaya yung nasa bahay ni Vincent. May shower din na nakabukod at bukod doon ang toilet bowl. Di hamak na mas maluwag ito kaysa doon sa nasa bahay ni Vincent. Napakalaki na para sa akin ang bahay ni Vincent pero hindi ko akalain na mas triple pala ang laki ng bahay ni Mommy. Gusto ko sanang maligo. Nagbago lang ang isip ko nang maalala ko na hindi ko sila alam gamitin. Hihintayin ko na lang si Mommy na bumalik dito at itatanong ko kung paano sila gamitin. Humiga ako sa aking napakalambot na kama at binuksan ko ang centralized kong aircon. Nasanay na lang din akong mag-aircon dahil sa bahay ni Vincent ay lahat yata ng sulok naka-aircon. Habang nakahiga ako ay hawak ko ang telepono ko. Hindi sinasadyang bumukas ang gallery ko at nakita ko ang mga larawan namin ni Vincent na magkayakap at masaya. Napapuntong hininga na lamang ako. Hindi ko akalain na dito lang matatapos ang pagsasama namin. Akala ko kaya ko siyang ilaban hanggang dulo. Nakaya kong tiisin ng sakit basta masiguro ko lang na buo ang pamilya ko. Pero hindi ko pala kaya. Kapag pala naubos ka na, kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, bibitaw at bibitaw ka din. Hindi ko na naman maiwasan na malungkot. Iniisip ko ang naging usapan namin ni Vincent kanina. Ang sabi niya maghihintay siya pero ngayon pa lang nagdududa na ako. Hanggat nasa paligid niya si Amira, hindi niya titigilan sa Vincent.
Malaki ang pagkagusto niya sa aking asawa kaya nga siya gumawa ng paraan para magkasira kami. Hindi pa tayo tapos, Amira. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Ilalantad ko din ang tunay mong pagkatao. Alam kong ikaw lahat ang may kagagawa na lahat ng ito. Hindi ko alam kung kailan ako uuwi. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Kapag bumalik na ako, sisingilin kita ng mahal sa lahat ng atraso mo sa akin at may interes pa. Sabi ko sa isip ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ko na tangayin ako ng antok at tuluyan na akong nakatulog. Umaga na akong nagising. Isang katok sa pinto ang nagpabalikwas sa akin. Muntik pa akong mahulog sa aking kama. Akala ko'y nasa Pilipinas pa ako. Nagmamadali ako lumapit sa pinto at pinagbuksan ng tao na nasa labas ng pintuan ko. Good morning, anak. Oh, bakit hindi ka pa nagbibihis ng damit mo? Hindi mo ba nagustuhan yung mga nasa walk-in closet mo? Tanong ni Mommy. Pasensya na po. Hindi ko alam na dire-diretso na po ang tulog ko kagabi. Saka sa totoo lang po, hindi ko po alam gamitin yung mga nasa loob ng banyo ko. Masyado po silang high-tech. Taga-bundok po kasi ako at wala namang mga ganoong bagay sa bahay namin. Nahihiya ko pang sabi. Naku anak, pasensya ka na ha. Nawala din sa isip ko na turuan ka. Halika't ituturo ko sa'yo ang paggamit para makaligo ka na. Mamaya ay dadaling kita sa ospital para magpa-check up ka. Mahirap na, baka bigla kang manganak. Wala ka pang record sa ospital. Sabi sa akin ni Mommy. Naglakad na siya papunta sa banyo at agad naman akong sumunod. Tinuro niya lahat sa akin kung paano gamitin mula sa jacuzzi hanggang sa shower at toilet bowl. Pati kung saan isasaksak ang blower at wag na wag daw akong lalabas na basa ang buhok ko. Kabilin-bilinan ni Mommy. Nang maituro na niyang lahat sa akin ay nagsimula na akong maligo. Ang sarap ng maligamgam na tubig. Nakaka-relax ng pakiramdam. Tumagal din ako ng halos 1 oras. Matapos kong maligo, pinatuyo ko na ang buhok ko at inayos ko na din ang mukha ko. Saka ako lumabas ng banyo at dumiretso sa aking walk-in closet. Sa isang iglap, nagbagong bigla ang buhay ko. Mula sa poorest of the poor na estado ng buhay ko, ngayon para akong isang Disney princess dahil sa sobrang gaganda ng mga gamit na nakikita ko sa harapan ko. Simula sa sapatos hanggang sa damit na isusuot ko ay branded lahat at alam ko na hindi biro ang mga halaga nito. Tanging mayayaman lang ang nakaka-afford na bumili nito at parang nakakapanghinayang namang gamitin at isuot. Kumuha ko ng isang pares ng bestida na may manggas at tinernuhan ko ito ng isang flat shoes. Sinipat ko pa ang sarili ko sa harap ng salamin at hindi ako makapaniwala na nakakadagdag pala ng ganda ang pagsusuot nito. Pakiramdam ko parang biglang tumaas ang confidence level ko. Matapos kong matiyak na okay na ako, lumabas na ako sa aking silid. Nahihiya pa akong maglakad dahil napakalinis ng buong paligid. Hindi ko alam kung saan ba ang silid ni Mommy at kung nasaan siya. Bumaba ako ng hagdan at may nakita ako mga kasambahay na naglilinis. Good morning, ma'am. Magalang nilang bati. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Mukha naman silang mga Pilipino pero hindi ako sigurado. Hindi ko tuloy alam kung English ba ang sasabihin ko. Parang bigla akong namroblema nang maisip ko na baka English ang salita nila. Ma'am, hinihintay na po kayo ni Madam Helena sa dining. Narinig kong sabi ng isang kasambahay at nakangiti pa ito sa akin. Bigla akong nakahinga ng maluwag. Pilipino ka? Tanong ko sa kanya. Opo ma'am, halos lahat po ng kasambahay dito ni Madam ay puro Pilipino. Hindi po siya kumukuha ng ibang lahi. Nakangiti niyang sagot. Bigla akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Paano na lang kung lahat sila'y banyaga? Paano na ako magsasalita? Ang English ko pa naman ay 10 piraso lang. Wrong grammar pa yung 3. Sumunod na ako sa kanya at pumunta kami sa dining. Naabutan ko si Levi na nagkakape. Bakit parang ang gwapo niya naman sa suot niyang suit? Bigla yatang nag-iba ang pormahan niya dito kaysa noong nasa Pilipinas pa kami. You look beautiful, Sabrina. I like your dress. It suits you. Sabi ni Levi. Bigla akong nakaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi. Pakiramdam ko pulang-pula na magkabilang pisngi ko. Mula na naging asawa ko si Vincent, parang ngayon na lang naman ako napuri ng isang lalaki. Akala ko madali ang tumira dito sa Dubai pero araw-araw nilalabanan ko ang lungkot ng pag-iisa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito. Madalas mag-isa lang akong naiiwan dito sa bahay, sa napakalaking bahay na ito.
Malaki na din ang tiyan ko. Anytime pwede na akong manganak. Lagi namang nakaalalay sa akin si Levi at Mommy pero iba pa din ang kinalakhan kong pamilya. Nakaupo ako ngayon dito sa may garden sa labas ng bahay. Naglalakad-lakad ako. Mainam daw ito para mabilis akong makapanganak. Mabilis na akong mapagod kaya madalas ilang minuto pa lang ng lakad ay umuupo na ako. May kasama naman akong kasambahay na lagi umaalalay sa akin dahil minsan nahihirapan ako sa pagyuko at pag-abot ng mga bagay na kailangan ko. Mapit ako sa braso ng kasama ko at inalalayan niya akong umupo. Ma'am, ikukuha ko lang po kayo ng tubig. Sabi po kasi ni Madam, bawal na po kayo sa kahit na anong matamis na beverages. Sabi niya sa akin. Sige lang po, wala pong problema. Magalang ko ang sagot sa kasama ko. Bago siya umalis ay pinaabot ko muna sa kanyang cellphone ko at binuksan ko ang aking social media account. Iba ang ginamit kong name at surname at hindi rin ako nag-upload ng picture para hindi nila malaman na ako ang may-ari ng account na ito. Nakafollow ako sa page ni Vincent at page ng hotel nila kaya may balita ako tungkol sa kanya. Unang bumungad sa akin ay ang picture ni Vincent at Amira na masayang magka-holding hands. Bigla na lang tumulo ang luha ko dahil sa nakita ko. Akala ko'y ako ang mahal niya. Bakit silang dalawa ngayon na magkasama? Hindi na naman totoo ang sinabi niya noong nag-usap kami sa airport. Umasa lang ako na maghihintay siya hanggang sa makabalik ako. Umiiyak ka na naman. Hindi ko na malaya na dumating na pala si Levi at nasa likod ko na siya. Masakit pa rin pala. Masakit pa rin palang makita silang dalawa na magkasama. Alam ko naman na wala akong karapatan sa kanya pero masakit din pala kapag nakita mo ang taong minsan mong minahal na may kasama ng iba. Pigil ang luha na sabi ko. Di ba ito naman ang gusto mo? Ang hayaan silang magsama? Noong nakikiusap siya sa'yo na huwag kang umalis at lumuhod siya sa harap mo, nagmatagas ka, di ba? Kaya bakit ka mag-expect ngayon na mananatili siyang loyal sa pangako niya sa'yo? Walang prenong sabi sa akin ni Levi. Sino bang kaibigan mo sabi ng dalawa na lalaki yun? Parang bigla yata na nag-ibang ihip ng hangin. Siya na bang kinakampihan mo? Naiinis kong sabi kay Levi. I'm just telling the truth. Kaya ako nga kayo hinayaan na mag-usap before just to enlighten you. Pero pinairal mo ang tigas ng puso mo. Now that you saw him with another girl, nasasaktan ka. Mula nung dumating ka dito, lagi ka nalang malungkot. Wala na kaming ginawa na nakapagpasaya sa'yo. Paano ka makakapag-move on kung hindi mo tutulungan ang sarili mo? Maybe, you need an eye-opener para matauhan ka na sa kahibangan mo. Walang filter na sabi ni Levi. Hindi niya man lang naisip na masasaktan ako sa mga sinasabi niya. Hindi na ba ako pwedeng masaktan? Hindi ba valid ang nararamdaman ko? Bakit napakadali lang sa'yong sabihin yan gayong alam mo lahat ng pinagdaanan ko? Of all people, dapat ikaw ang masigit na nakakaintindi sa akin. Panay ang tulo ng luha na sabi ko. I do understand you. That's why I want you to forget him. Focus on your child. She needs you more than anything else. When you decided to break up with him, you should have known that these things may happen. You should have fought for him against that woman and not let him be taken so easily. You fight for your rights because you are the legal wife. Para kong sinampal ng katotohanan. Kasalanan ko ba talaga? Naging mahina ba ako? Nasaktan lang naman ako. Napagod lang ako sa paulit-ulit na sakit na naranasan ko mula kay Vincent. Bakit parang ngayon ako pa ang hindi lumaban? Dapat ba inilaban ko siya? Naguguluhan na ako. Gusto ko na lang matapos ang sakit na ito pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako pahihirapan ng alaala ni Vincent? Bigla akong nakaramdam ng pagsakit ng tiyan ko. Sabrina, what happened? Anong masakit? Kailangan ka na ba namin dalhin sa ospital? Natatarantang sabi ni Levi sa akin. Hindi pa naman ganun kasakit. Baka stress lang ako dahil sa mga pinagsasabi mo. Sabi ko, I'm sorry. Gusto ko lang namang magising ka sa katotohanan. I want you to stand on your own and move on. Ngayong nandito ka na, ang daming opportunity na pwede mag-open para sa'yo. Huwag mo ikulong ang sarili mo sa nakaraan mo at patuloy na balikan ang sakit. Masokista ka ba at gusto mo nang paulit-ulit yung sakit na nararamdaman mo? Mahabang sabi ni Levi. Tama naman siya. Masakit lang pakinggan ang mga sinabi niya pero may point siya.
Hindi pa rin kasi ako bumibitaw sa pagmamahal ko kay Vincent. Araw-araw pinapahirapan ko pa rin ang sarili ko dahil ang dami kong iniisip na hindi na dapat. Tama siya. Ginusto kong makipaghiwalay. Walang pumilit sa akin. Bakit ako ngayon na nangihinayang at nasasaktan? Levi, matagal pa bang uuwi si Mommy? Why? You're scaring me. Sabi niya sa akin, ano bang masakit sa'yo? Gusto mo ba dalhin na kita sa ospital? Sabrina, tell me kung di na natin pumunta sa ospital. Halata sa boses ni Levi ang takot. Hindi ko alam kung manganganak na ako pero kasi unti-unti ko nang nararamdaman ng sakit sa balakang at tiyan ko. Napapangiwi kong sabi, okay, inhale, exhale. Hintayin mo ako dito at kukunin ko sa sasakyan. I'm going to rush you to the hospital. I need to go to my room. I want to take a bath bago ako manganak. Kalmadong sabi ko, okay, let's go to your room. Inalalayan ako ni Vincent na pumasok sa aking silid. Gumamit na kami ng elevator para hindi na ako mahirapan na gumamit ng hagdan. Pagkahatid niya sa akin sa loob ay lumabas din siya agad sa silid ko at ang assistant ko ang pinapasok niya para samahan ako. Hindi ako nagtagal sa banyo dahil patindi ng patindi ang sakit na nararamdaman ko. Lumabas na ako ng banyo na nakangiwi na ang muka. Kaya ko pa namang tiisin pero bawat minuto lalong tumitindi yung pain na nararamdaman ko. Tinulungan ako ng kasama ko na magbihis dahil sobrang laki na ng tiyan ko. Siya na ang nagsuot ng panty ko at ako na lang ang nag-angat. Ate, pakilabas na po ang gamit ni baby. Baka po pumunta na kami ng ospital. Magalang na sabi ko, kahit panay ang iwi ko dahil sa sakit. Kinuha ko din ang telepono ko at tinawagan sa mommy. I need to go home. Parang manganganak na po ako. May inang sabi ko kay mommy. Okay anak, magpapaalam na ako sa meeting ko at uuwi na ako kaagad. Ay ko, Levi, nadalhin ka na sa ospital. Relax, okay? Huwag kang kakabahan. Pauwi na si mommy. Sabi niya sa akin. May hinang katok akong narinig sa pinto. Bumukas ito at nakita ko si Levi na natataranta. Sabrina, let's go. Dadalhin na kita sa ospital. Tinawagan ako ni tita, pauwi na daw siya. Nagulat ako na bigla nila akong buhati ni Levi. Levi, ibaba mo ako. Pagpupumiglas ko. Why? Dadalhin na kita sa ospital. Relax, pwede ba? Kaya ko pang maglakad. Hindi mo ako kailangang buhatin. Natatawa kong sabi sa kanya. Humawak ako sa braso niya at nagsimulang maglakad. Hindi pa ako nakakasuklay at basa pa din ang buhok ko. Wait, Levi, di pa ako nakakapag-blower ng buhok. You need blow dry my hair. Sabi ko sa kanya. Naglakad ulit kaming pabalik sa dresser at pinaupo niya ako. Kinuha niya ang plancha at paplansyahin niya ang buhok ko. Levi, huwag kang mataranta. Plancha yan, di blower. Natatawa kong sabi. Hindi ko mapigilan na hindi matawa dahil nanginginig pa ang kamay niya. Akala mo'y siya ang manganganak. Ikaw na nga mag-blower ng buhok ni Sabrina. Utos niya sa kasama namin. Kinuha naman ni ate at inumpisahan niya na akong i-blower. Biglang tumindi na ang sakit ng tiyan ko kaya napasigaw ako. Ouch! Sunod-sunod na daing ko. Hindi ko na pinatapos ang pag-blower sa akin at tumayo na ako. Hawak ni ate ang bag na para sa baby ko nang bigla nilang buhatin ni Levi, si ate. Itinakbo niya ito sa pinto na ikinagulat ko. Levi! Ako yung manganganak, hindi siya! Malakas kong sigaw. Diyos ko, na-stress ako lalo sa kanya. Daig niya pa ang mali-mali sa pinagagawa niya. Sorry, akala ko ikaw siya. Sabi niya kaya bigla niyang binitawan si ate dahilan para bumagsak ito sa sahig. Huwag kang mataranta, baka ikaw pang unang ospital kaysa sa akin. Ako ang manganganak pero ikaw yung litong-lito. Sabi ko sa kanya. Bilisan mo na kasi. Halika na, punta na tayong ospital. Hindi mo alam kung gaano na ako natataranta dahil baka biglang mapaanak ka dyan. Hindi ko alam ang gagawin ko pag nagyari iyon. Sabi niya sa akin. Kumapit ako sa kanya at lumabas na kami ng room ko. Pagbaba namin ay nakasalubong na namin si mommy. Anak, are you okay? Halika na. Baka excited na lumabas ang apo ko. Levi, kunin mo na sa sasakyan at ikaw na mag-drive. Utos ni mommy. Mom, pwede po bang huwag na si Levi mag-drive? Kanina pa po siya natataranta. Baka sa sobrang kaba niya sa langit niya tayo dalhin. Hindi sa ospital. Sabi ko kay mommy. Narinig ko na lang malakas na tawa ni mommy at tinignan si Levi na pang-aasan niya ito. Tinawag na ni mommy ang driver at saka kami sumakay sa sakyan. Si Levi, si mommy at ako. Si ate ay pinasunod niya na lang kasama ng isa pang driver.
Habang nasasakyan kami ay panay na ang hilab ng tiyan ko. Sa unay tolerable pa, hanggang sa patindi na ng patindi ang sakit. Third person's POV. Nakasakay na ng sasakyan sila Sabrina at tinatahak na nila ang daan papunta sa ospital kung saan manganganak ang dalaga. Anak, malapit na tayo. Kunting tiis na lang. Sabi ng kanyang ina na hawak-hawak ang kamay ni Sabrina. Mom, sobrang sakit na po. Naiiyak niya namang sabi. Fahad, can you drive faster? Utos ni Lavia. I'm sorry, sir. It's not possible. The police might catch us if I drive too fast. Ani na driver na nagmamaneho ng sasakyan nila. Walang nagawa si Levi kundi ang pagmasdan lang ang dalagang hirap na dahil sa sakit na nararanasan nito. Hindi nagtagal ay nakarating na sila ng ospital. Diretso agad sila ng emergency dahil doon nakaabang ang doktor na kaibigan ni Levi na siya magpapaanak kay Sabrina. Mabilis ang kilos nila. Isinakay sa stretcher si Sabrina at agad itong sinweruhan at dinala sa delivery room. Sumunod naman si Helena at Levi pero pinatigil sila pagdating sa may pinto. Mom, tita po pala, pasensya na po. Kinakabahan lang. Iho, dahil mo pang asawa ng anak ko. Masyado kang kabado. I bet, kapag ikaw na ang totoong may asawa at manganganak na, baka mas grabe ka pa kaysa ngayon. Natatawang sabi ni Helena. Pasensya na po, tita. Tell me, Levi, do you like my daughter? Direktang tanong ni Helena. Hindi na po ako tatanggi sa tanong ninyo. I like her ever since I first saw her. At naman, pag-amin niya kay Helena. But don't get me wrong, tita. Hindi ko po balak samantalahin ang sitwasyon ni Sabrina. I'll respect her decision and I will always support her no matter what. Ani ng binata kay Helena. Panay ang parood pa rito ni Levi. Hindi na siya mapakali dahil may isang oras na din nasa loob ng delivery room si Sabrina. Samantala, habang nagle-labor si Sabrina ay panay ang dasal niya na huwag siyang pahirapan ng anak niya. Nakahiga na siya sa delivery bed at nakapatong na ang kanyang paa sa magkabilang dulo nito. Panay ang sigaw at daing niya dahil sa sobrang sakit na nararanasan niya. Ma'am, gusto niyo po bang kasama si Sir Levi dito sa loob? Tanong sa kanya ng Filipino nurse na nag-a-assist sa kanya. Ayaw niya sanang kasama si Levi pero pakiramdam niya, kailangan niya ng makukuhanan ng lakas sa mga oras na ito. Nahihirapan siya sa panganganak at halos hindi niya nakayanin sa tuwing sasakit ang tiyan niya. Pwede po ba? Nanghihina na tanong ni Sabrina. Agad na pinatawag ng doktor si Levi. Hindi nga nagtagal ay nakita niya na si Levi na naka-PPE at mask. Lumapit ito kay Sabrina at hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Nakita ni Levi na nahihirapan si Sabrina at pinagpapawisan kahit malamig naman sa loob ng delivery room. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito kay Sabrina. Tanging tango lamang ang naisagot nito dahil biglang humilab ng matindi ang tiyan ng dalaga. Malakas na napasigaw si Sabrina. Keep on pushing, mommy. Malapit na lumabas si baby. Sabi sa kanya ng doktor. Huwag mo pong biglang ihihinto ang pag-iri. Bumabalik si baby sa loob. Open your mouth. Inhale, then push. Muling sabi ng doktor. Nararamdaman ni Sabrina na nanginginig ang kamay ni Levi. Muli na namang humilab ang tiyan ni Sabrina kaya ginawa niya ang sinabi ng doktor sa kanya. Dok, ayan na naman po. Ang sakit. Mahabang sigaw ni Sabrina. Umiri siya kagaya ng tinuro sa kanya. Kahit hirap na siya, gusto niya nang mailabas ang anak niya kaya hindi siya tumigil sa pag-iri. More push, mommy. Malapit na po. Muling sabi ng doktora. Ginawa lahat ni Sabrina ang lahat para umiri. Binigay niya na lahat ng lakas niya. Nararamdaman niya rin ang panlalamig ni Levi at paghigpit ng kapit dito sa kanya. One more push, mommy! Huling salitang narinig ni Sabrina at ang kasunod nito ay isang iyak ng sanggol. Very good, mommy. It's a healthy baby girl. Time of birth, 3:36 a.m. Sabi ng doktor. Congrats, babe. Sabrina. Nalilitong sabi ni Levi. Habang nag-uusap si Sabrina at Levi ay bigla na namang sumakit ang tiyan ni Sabrina. Dok! Sigaw niya. Natarantang lahat ng nasa delivery room dahil sa biglang pagsigaw ni Sabrina. Nagkagulo silang lahat, maging si Levi ay hindi na alam ang gagawin. Babe, love, mahal, anong masakit sa'yo? Tulirong sabi ni Levi kay Sabrina. Baliw ka, Levi, kung ano-ano tawag mo sa akin. Bakit mahal mo na ba ako? Sigaw ni Sabrina kay Levi. Oo, mahal na mahal kita.
Mahal na mahal! Sigaw din ni Levi. Biglang lumipad ang kamay ni Sabrina papunta sa pisngi ng binata na ikinagulat nito. Bakit mo ko sinampal? Reklamo ni Levi. Levi, nanganganak pa ako kung ano-ano sinasabi mo. Dok, lalabas na po! Sigaw ni Sabrina. Nagulat ang lahat kaya muling pumunta sa harapan si Doktora para tingnan kung totoo nga na may bata. Oh my God! There is another baby to come out! Keep pushing, Sabrina! Utos ni Doc. Muling umiri si Sabrina at ibinigay niya na ang huli niyang lakas para mailabas ang isa pa niyang anak. Labis niya nang nararamdaman ng panghihina at antok. Pilit niya lang nilalabanan ang pagod niya para ligtas niyang mailabas ang mga anak niya. Isang iyak ng sanggol ang muling narinig ni Sabrina. It's bouncing, baby boy. Time of birth, 3:59 a.m. Huling salitang narinig ni Sabrina bago siya tuluyang nawala ng malay dahil tuluyan na siyang nakatulog dahil sa pagod. Dok, ano nangyari kay Sabrina? Bakit nawala siya ng malay? Nag-aalalang tanong nito sa kaibigan niyang doktora. Relax, Levi. Nakatulog lang siya. Ikaw kayang umiri ng umiri at maglabas ng 2 sanggol. Hindi ka kaya mawala ng malay? Sagot din ni doktora kay Levi. Is she okay? Wala bang masamang nangyari sa kanya? Muli nitong tanong. She's absolutely okay. Dahil mo pang asawa at ama kung makaraak dyan. Sita sa kanya ng kaibigan niya. Tell me the truth, Levi. Do you really like her? Natatawang tanong ng doktor. It's none of your business. Supladong sagot naman ni Levi. Suplado? Kaya hindi ka nagkaka-girlfriend eh. Tatanong lang naman. Sige, lumabas ka na at lilinisan pa namin sa babe, mahal at love mo. Pangasar kay Levi ni Doc Alia. Ulo ka. Biro ko lang yun sa kanya kanina, sobrang kaba ko. Depensa naman ni Levi bago siya tuluyan lumabas ng delivery room. Paglabas ni Levi ng delivery room ay sinalubong siya ni Helena. Levi, how's my daughter and grandchild? Tita, you cannot believe this. Sabrina gave birth to twins. A boy and a girl. Really? Di bang sabi ni Sabrina isa lang anak nila at babae yun? Paano nangyari na kambal? Tuwang-tuwa na tanong ni Helena. Baka hindi lang daw po nakita sa ultrasound doon. Baka daw po nakatago. Isang beses lang kasi nagpa-ultrasound si Sabrina at maliit pa noon ang tiyan niya. That's amazing! And indeed, it's truly a blessing. Magkakaroon na ng maingay ng mga bata sa bahay. Mababawi ko na rin ang panahon na nasayang nung ipinaalaga ko sa Sabrina sa kinilala niyang magulang. Babawi ako sa mga apo ko at ibibigay ko ang lahat sa kanila. Masayang sabi ni Helena kay Levia. Tita, meron na po bang room sa Sabrina? Nililinisan lang po siya at mamaya lang po ilalabas na din siya at dadali na siya sa regular room niya. Sabi ni Levia. Yeah, I fixed everything that she needed a while ago. I'm very excited to see my grandchildren and my daughter. In spite of everything that she has gone through, there is always a good thing happening to her. Helena said. Inaya na ni Helena si Levi sa room ni Sabrina. Doon na lang nila hihintayin ang dalaga. Hindi rin naman nagtagal ay pinasok na nila sa Sabrina na gising na. Agad siyang nilapitan ng kanyang ina at kinamusta. Kamusta ka na, anak? Kung gusto mong matulog ka lang muna. Kami nang bahala. Pabantayan kita. Hindi ako aalis dito sa tabi mo. Sabi ni Helena sa kanyang anak. Mommy, nasaan na po mga anak ko? Nangihinang tanong ni Sabrina sa kanyang ina. Hindi pa nila dinadala dito, anak. Baka binibihisan pa nila. Mommy, sobrang saya ko po. Akalain niyo po kung balang anak ko. Umiiyak na sabi ni Sabrina. Hindi po ako makapaniwala. Ang alam ko po isang babae lang ang anak ko pero 2 pong binigay sa akin. Umiiyak si Sabrina sa sobrang kaligayahan. Isang napakalaking blessing talaga, anak, nang nangyari sa'yo. Sa kabila ng lahat ng hirap, kinaya mo silang dalhin na 2 sa loob ng 9 na buwan. Alagaan mo at pakamahalin mo sila. Ang kambal ang magiging kayamanan mo na hindi nila pwedeng makuha sa'yo. Masayang-masaya din ako, anak, at pagkatapos ng mahabang panahon, makakabawi din ako sa'yo. Kapag marunong ka na at nakapag-aral ka na, ipapasa ko na sa'yo ang pagpapatakbo ng ating kumpanya. Gusto kong maranasan na maging lola para sa mga apo ko. Sabi ni Helena sa kanyang anak, sa kanya ito binigyan ng isang mahigpit na yakap. Isang mahihinang katok ang narinig nila sa pinto.
Sabay-sabay pa silang napalingon dito. Nakita na nila na dalawang nurse ang pumasok dala ang mga anak ni Sabrina. Kahit hirap na hirap ay pinilit umayos ng upo ni Sabrina para kargahin ang kanyang mga anak. Ibinigay sa kanya ng nurse ang babae niyang anak. Sobrang saya ng puso niya dahil napaka-cute nito. Ang lambot ng kanyang kutis at ang pula ng malabulak nitong labi. Anong ipapangalan mo sa kanya, anak? Tanong ng kanyang ina. Eliza Gomez and Isaac Gomez. Gusto kong nakasunod ang apelyido nila sa kanilang ama dahil wala naman silang kinalaman sa gulo na meron kami ni Vincent. Labas sa mga anak ko at balang araw ay makikilala din nila sa Vincent. Nangako din ako sa mga biyanan ko na ipakikilala ko sa kanilang apo nila kapag naisilang ko na ito. Mababait sila sa akin kaya ayoko ipagdamot na makilala nila ang mga apo nila. Madamdaming sabi ni Sabrina.